Pagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Amen ba, kaibigan? Siyempre naman, amen. Ano po? Ayan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Tunay nga ang iyong salita ay mapapanaligan. Kawikahan 30, Kawikahan 30, verse 5. Basahin ko nga po para hindi tayo, bagamat ganun din po nakalagay, na ang salita ng Diyos ay mapapanaligan. Pero para wala tayong istorbo, di basahin natin. Kawikahan 30 verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Kita niyo po? Sino po ang Diyos? Kanlungan. Nino? Ng mga nananalig sa Kanya. Kapag nananalig ka sa Diyos, siyang kanlungan mo. Alam niyo po yung isang manok, yung mga sisiw niya, una itlog muna. Di ba takip na takip sa kanyang pakpak? Halos wala kang makita. Pag sisiw na, ganun din po. Lalo na kung umuulan, yung ulan, tatakpan po niya kanyang mga pakpak, yung mga sisiw. Yon. Parang may tulad mo dyan, kanlungan, ang sabi po, Sino? Kanino kanlungan ng Diyos? Yung mga nananalig sa Kanya. Kaya kung nananalig ka sa Diyos, sa Isaiah 41:10, meron din pong nakalagay din dito. Ayan. (41:10). Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kita niyo po. Kanino po yung promise na yan? Sa mga nananalig sa Kanya. Po? Ililigtas kita. Huwag kang matakot. Praise the Lord. God is good all the time. Okay? Kaya po ako nakita ko na naman yung nung misa sa Facebook account ko yung babae sinasabi ko na ngayon meron po ako nabasa na naman, dumadaan lang po sa Facebook ko. Si Jesus po pala, yung unang comment ko, yung Diyos Ama, tatay kanya. Siya yung nagkatawan tao na si Jesus, na pinanganak ni Maria. Sabi niya. Nung nabasa ko yung another post naman niya, ayun, nilikha po pala si Jesus sa kanya. Nilikha. Naalala ko yung saksi, Jehovah Witnesses, kahit sa kanila po, nilikha si Jesus. Si Yumao Felix Manalo ng INC, si Jesus nilikha din sa kanila. Kaya sa kanila,
Sa INC, si Jesus tao. Nilikha po eh. Yan ang paniwala nila. Nilikha siya ng Diyos. Sa Jehovah Witnesses naman, bagamat nilikha si Jesus sa kanila, pero siya po ay maliit na Diyos. No, yung Diyos na tumutukoy kay Jesus, small d, hindi po capital D. Kaya ko po nasasabing maliit na Diyos sa kanila. Ngayon, ito sinasabi kong babaeng ito, nagpo-post, nababasa ko. Diretsa sinabi niya, nilikha si Jesus. Wala naman pong mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako'y nilikha ng Diyos. Wala po. Tayong mga tao ang nilikha ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, tayo nilikha ng Diyos. Doon sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Ano po? At saka doon sa awit, o sige basahin ko muna, no? Yung sa 49, sunod natin basahin, ano? Dito muna sa Genesis. Ang sabi po rito, chapter 1, verse 26 and 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging mahamo o mahilap, malaki o maliit. 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilikha. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ayan, maliwanag ano po? Dito naman po sa Genesis 2:1, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Ano po? Yan. Pati yung mga bagay pala dito sa mundo, nilikha pala rin ng Diyos. O sabi nyo, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay naroon. Ibig sabihin, yung lahat ng naroon sa langit at saka sa lupa. So, sa alin po yung nandun sa langit? Di yung mga angel. Ibig sabihin, yung mga angel po, nilikha ng Diyos. Pero wala tayong mababasa na sinasabi ng Diyos ang kanyang anak nilikha niya. Yung nasa langit. Bagamat si Jesus taga-langit, pero hindi naman po angel. Kasi yung mga angel, nilikha talaga ng Diyos yun. Pati si Satanas, kasali sa mga nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tignan po natin sa 1. Sulat ni Juan. Meron pong nakasulat dito ng ganito. Ito po nahanap lang natin. Ang nakalagay po rito naman sa 1:1, 2. Nang pasimula naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. 2. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Lahat nilikha sa pamamagitan niya. Si Jesus po yun. Yung salita na kasama ng Diyos. Yun po yung niya. So, ibig sabihin, co-creator po si Jesus.
Pero wala po tayong mababasa na sinabi ni Jesus, ako'y nilikha ng Diyos. Wala po. Kaya sabi ko, siyempre, sabi nga ng Panginoong Yesus sa Mateo 24, maraming mga bulahan. Ano po? Nung pang nandito si Jesus yun, meron na. Hanggang sa panahon natin, meron talaga. Kaya hindi po hindi po, hallelujah, hewan ko ba? Ba't may mga taong ganyan? Samantalang tinatawag ni Jesus ang kanyang ama, ang Diyos, aking ama. Tinatawag ng Diyos ang kanyang anak, aking anak. Pero walang mababasa na sinabi ng Diyos ang kanyang anak nilikha niya. Wala rin tayong mababasa na sinabi ni Jesus na siya ay nilikha ng kanyang ama. Ayan, nakalagay po, sino yung nilikha? Tao. Pati mga bagay nandito sa mundo, nilikha ng Diyos. Ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tatandaan nyo po yan. Wala pong yan. Ewan ko ba? Ano po? Masyadong talagang magaling ang dyablo. Naglipa ng kanyang mga lipores dito sa ibabaw ng mundo upang dayahin ang mga tao. Sa bagay, sabi nga po sa Revelation, si Satanas po yung mandaraya. Ano po? Tingnan nga natin. Pahayag 12:9. Itinapon na napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya dito sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ano po si Satanas? Mandaraya. Kaya, siyempre gagawa. Paano siya mandaya? Di dadayain niya tao. Ang gagamitin niya sa kanyang pandaraya, ang tao rin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, itong mga bulahan propeta na ito na nangangaral sa Mateo 24, 4, 5 at saka 11, marami silang madadaya. Marami silang maloloko. Mabibiktima. Sabi nga ni Apostol Pedro kay Satanas, doon sa unang Pedro, tignan po nga natin anong sabi niya. Sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kahaway ninyo, parang lehong umuhungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ayun. Ali-aligid. Inalintulad po sa isang ayop na leon. Anong tawag ni Pedro? Kahaway. Enemy. Kanino siya kahaway? Sa mga mananampalataya, siyempre. Kasi yung hindi mananampalataya, hindi naman kahaway yun. Tabarkats ni Taning yun . Pero yung mananampalataya kay Jesus, yun po kanyang inaali-aligiran. Ano po? Ano sabi niya? Parang leon. Kanya ito. Parang leong umahatungal at ali-aligid hanap ng malalapa. Umahatungal. Alam niyo po, sa jungle, King of the Jungle, leon. Pag umatungal yung leon, lahat ng hayop nakataas ang tenga. Pinakikiramdaman sa nagmumula yung ano po ni Satanas. Yung ungal niya. Yung mga hayop po. Kasi alam nila, pag umuhungal yan, naghahanap na ng makakain. Kaya sa jungle, kaya tinawag po silang King of the Jungle.
Huwag mong sabihin malaki kang hayop. Kakainin ka nila. Mga leon. Kaya ganyan po siyang inalintulad ni San Pedro. Apostol Pedro kung tawagin. Ano po? Kaya yung mga nangangaral ngayon, ultimo social media, pinasok nila. Kaya po sinasabi ko, social media, maganda yan. Kung gagamitin mo sa tama, nagiging pangit yan pag gagamitin mo sa masama. Ibig sabihin, dahil open po ang social media sa lahat ng tao, masamang tao, mabuting tao, totoong mangangaral, mga peking mangangaral, ginagamit din nila yan para sila makarecruit. Yung mga bulahan. Pero, pagdating ng araw, ano pong sinasabi? Basahin nga natin, yung 24 ng Mateo, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, na isang babala ito warning. 24 ng Mateo, basahin lang po, ito. Sa 24:4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mahiligaw ni numan. 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Tao ang ginagamit. Tao po ang ililigaw. Hindi po yung mga hayop. Tao. Sabi ni Kristo sa 4 ng Mateo, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Wala pong nakalagay dito. Doon sa King James Version, mga propeta nakalagay po ron. Dito pala nakalagay ay ano po nakalagay? Magpapanggap. Ganun din po yun. Nagpapanggap. Bulahan. False teacher. False prophet. Sa King James Version na Biblia po yun, Kaya ingat po tayo. Ngayon, tayo pong mga tao ang nilalang ng Diyos. Kaya pinag-iingat po tayo sa mga alipores ni Satanas na mandaraya. Anong sabi? Marami silang madadaya. Ano po? Kaya pinag-iingat po tayo ng Panginoong Yesukristo para wag po tayong madaya. Ano po? Ingat-ingat po kayo. Tignan nyo po yung reliyon ninyo, yung kinabibilangan nyo ng simbahan. Kung yan ba ay totoo o sa diablo yan. Kapag wala sa Biblia ang turo, sa diablo. Kasi po gumagamit tayo ng Biblia. Wag na kayong magkatwiran. Sabi ng iba, lahat naman hindi naman lahat nakasulat sa Biblia yung ginawa ni Jesus Ganyan po mga katwiran nila. Gusto nila, kahit wala sa Biblia yung ginagawa nila, biblical yon. Kasi pinagbibintangan pa tuloy si Jesus na lahat daw ng ginawa niya, hindi naman nakasulat. Talagang ganon. Pero sapat na po yung nakasulat. Ba't kailangan mo panganapin yung hindi nakasulat? Yung mga ibang reliyon, yung sa Facebook, inahanap pa nila yung mga hindi nakasulat. Sabi ko pa, salamat ka, meron na nga nakasulat, naghahanap ka pa ng iba. Yung alipores ni datindahan,
ni Yumaong Eli Soriano. Naghanap pa ng iba. Sabi ko, di ka pa ba magpapasalamat? Meron na nga nakasulat, naghanap ka pa ng iba. At ang maganda dyan ka ako, magandang pagkatagalog, naiintindihan natin. Gusto mo, sabi niya pa maniniwala ako sa mga original na manuscript. Sabi ko sa kanya, o sige nga, magagilap ka, bigyan mo ako Ang bira. Meron na nga Tagalog na kasulat, ayaw pa niyang maniwala. Kasi nga, wala lang siyang imamatwid Kapag wala nang may mamatwid yung isang tao, maghanap siya ng escape para siya makatakas. Yan, yung mga alipores ni Soriano, yung mga Eli Soriano, ganyan ang ugali niya. Pati yung mga alipores ni Yumaong Felix Manalo, ganyan din ang magkatulad sila ng estilo. Patakas-takas. Kaya minsan sabi ko, huwag kang tatakas. Tapusin muna natin itong talatang ito. Di patalon-talon kayo para kayong mga palakaka ko. Ano po? Kailangan tama na yung nakasulat. Meron po kasi nakalagay dito Tignan niyo po Dito sa 1:20-30, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga lagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakaliwanag po. Yung nakasulat na, okay na yon. Ito po. Sa 21-25 naman ng 1. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na may isusulat. Marami po pala hindi kakasya ang buong daigdig Kaya yung nakasulat po, tama na yon. Anong nakalagay dito sa chapter 20? 31. Ngunit ang mga nakasulat dito isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ayan. Sapat na po pala yung nakasulat. Bakit kailangan maghanap ka pa ng ibang sabi nga ng dating dana, gusto ko yung original manuscript. Hallelujah. Wala na siyang may sagot Ganyan po. Parang chess lang, na checkmate sila. Kaya kayo po, mag-ingat din kayo, kayong mga nanonood ng aking mga video. Wala po tayong binabawas o dinadagdag dyan kung ano lang yung nakasulat. Kung meron kayong Biblia, di sundin niyo po ako o sundan. Ito, ginagamit ko, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Kung meron po kayo nito, bawat talata sinasabi ko, basahin nyo. Ano po? Huwag po yung kung ano lang naiisip ninyo Kaya maliwanag po hindi po nilikha si Jesus. Kaya ako sinasabi kong diretso po sa inyo, anak siya ng Diyos. Paano mo sasabihin nilikha yan? Ang nakasulat tayong mga tao ang nilikha ng Diyos. Kaya doon sa Isaiah sa 49,
di buksan po natin. Ano sinasabi ron ng Panginoon Diyos? Isayas. Ito po, hinahanap lang natin, ano? Wala po tayong footnote o kodiko o kung ano man. Hindi po kailangan yan. Nakakalito ko minsan yan eh. Sabi ko nga po, minsan sinubukan kong gumawa ng parang kodiko. Hindi ko rin masunod-sunod eh. Ano po? Nalito rin ako eh. Ito. Isayas. Isayas. Awit po pala. Awit. Ano po nakalagay? Ito po. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Tayo po yung makinig. Tayo po yung mga nilalang. Maliwanag. 2. Kahit ikaw ay dakila o amak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Yan po yung mga tao. Ngayon, yung sinabi ng Panginoon Diyos sa verse 2, dakila, hamak, mahirap, mayaman. Sa tingin nyo, pasok si Jesus Christ dyan? Mga tao po yan. Tayo po yung sinasabi ng Diyos na makinig. Pasok ba si Jesus dyan sa mga kategoring yan? Hindi po. Kaya hindi siya kasali. Kaya kung ang paniwala mo, paniwala ni Felix Manalo, yung mga Felix Manalo na si Jesus tao, ibig sabihin na nananampalataya ka kay yung mga Felix Manalo. Yan ang pananampalataya mo. Nakikibakbakan ka pa sa katwiran eh. Sasabihin mo pa na tao lang, hindi naman Diyos yan. O sino nagsabi nun? Di ba yung mga Felix Manalo, doktrina sa kanila yan? Ngayon, yun din ang dala-dala mo. Di kanino ka naniwala? Sa kanya. Pagdating ng araw, doon ka sa impyerno. Kasi pinaniwalaan mo tao. Ganon din sa Jehovah Witnesses. Ano sabi niya? Nilalang si Jesus. Nilika. Mapaimpyerno ka rin. Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo po, magbasa po kayo ng Biblia. Magbasa kayo. Huwag po kayong basta, ewan ko. Ano po? Purihin ang Panginoon, ano? Praise the Lord. Kaya tatandaan niyo po, alam niyo, pag nagkamali kayo ng pananampalataya, kasalanan niyo yan eh. Bakit ko sinabi kasalanan niyo? Hindi kayo marunong magbasa ng Biblia. Hindi ko mo sinabi na nagtuturo sa inyo, amen kayo ng amen. Magbasa rin po kayo ng Biblia. Mahirap bang gawin yon? Ano po? Mahirap ba para sa inyo? Ako nakikinig din ako. Pero nagbabasa rin ako. Yan po ang aking nature. Hindi basta ka na lang. Pag sinabing puti, sagot mo naman, opo. Pag sinabing pula, pula. Siya nga po. Opo. Hallelujah. Tiyakin niyo po, nasa Biblia. Si Jesus po hindi kasali sa mga nilalang. Siya po ang manlalala kasama ng Diyos. Meron pa tayong babasahin nga. Yung sinabi ng Diyos. Dito po, ano?
sa ano na po kasi yan. Hallelujah. Tignan po natin sa ayan. Hebreo 1. Uno. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. 3. Nakikita sa anak ang kalwalatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ayun. Kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. Pag ipinilit mo nilikha si Jesus, lalabas, nilikha din ng Diyos. Hallelujah. Lumala, ano po? Hallelujah. Kaya yung mga, ewan ko. Ewan ko sa inyo. Magbasa po kayo. Ano po? Anong sabi? Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Lahat ng narito nasa sanlibutan. Tayo po yung binubuo na sanlibutan. Kaya doon sa Biblia, sa kasulatan, si Satanas dinadaya ang buong sanlibutan. Sa Revelation o Pahayag 12:9, mga tao. Hindi naman pwedeng dayain yung mga hayop. Hindi naman pwedeng dayain kung sino-sinong mga halaman, isda. Kasi lahat yan nilikha din ng Diyos. Tayo po ang sinasabihan na mag-ingat. Gaya na sabi ni Pedro, umahaligid-aligid ang dyablo. Umuhungal, naghahanap ng malalapa. Kaya ingat po kayo sa mga reliyon na yan. Yun po, hindi ko lang malaman kung anong reliyon siya. Kasi nga po, wala po akong nakikita ng Pero yung mga aral niya, unti-unti na po siyang natatanggalan ng maskara. Siya rin namang siya rin nagtatanggal ng maskara sa kanya. Unti-unti niyang binubulgar ang maskara niya. Tinatanggal. Kung ano ang kanyang reliyon. Isipin niyo po. Yung tatay, sabi niya, nung una ko nabasa, bumaba sa lupa, pinanganak ni Maria, siya ang Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, doon po sa 1:17, tumingala si Jesus at kinausap ang kanyang ama. Kung si Jesus na yung ama, sino yung kausap niya sa langit? Hindi ba? Kaya nga bulahan po yun. Isipin nyo, nasa Facebook, ang dami nag-amen.
Sabi ko, wala akong nabasa na sinabi ni Jesus ay nilikha. Wala naman po talaga eh. Hallelujah. Oh, heto pa. Uno, basahin pa natin yung Hebreo 1. Balik tayo doon, ano? So, nabasa natin yung Hebreo 1, 2, 3. Punta naman po tayo sa Gis. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo sa libutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. No? Kita niyo po? Anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? Panginoon. Ang tawag niya sa kanyang anak, Panginoon. Lord. Ano daw si Jesus? Nang pasimulay nilikha mo sa libutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Doon sa 1:1-1-2-3, siya rin yung tinutukoy doon na lumikha sa pamamagitan niya. Wala po tayong ano dyan. Biblical na biblical yan. Walang dagdag, walang bawas. Kaya kung ganyan ang paniwala niyo po na si Jesus nilikha, ay ba matakot kayo? Tayo yung mga nilikha po sa pamagitan ng alabok ng lupa. Ang sabi po sa chapter, ano ba yun? Sa 2:7 ba yun? Ng Genesis? Tignan nga natin. Ano? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Iningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Oh. Yan, kasali ba si Jesus dyan? Ginawa sa lupa. Nung namatay nga si Jesus, hindi nga nabulok ang kanyang katawan eh. Tayong tao, pag namatay, mabubulok ang ating laman, ang ating katawan. Pero si Jesus, hindi po. Hindi siya nabulok. Kaya nung nilibing po sa isang kuweba, nabulok ba? Hindi po. Nangamoy ba? Hindi rin. Anak siya ng Diyos, kaya hindi niya naranasan yung ganon. Tayo po yung nakakaranas. Pag namatay, tignan nyo ang baho. Nakaamoy na po ba kayo ng patay na tao? Halimbawa, yung balsamo hanggang 3 araw lang, usually 3 days lang ang balsamo yan. Pero pag nakarating ng 4-5 araw na hindi siya natuon na nalagyan ng panibagong balsamo, mangangamoy na po yun. Mangangamoy na. Ano po? Pero si Jesus po, hindi siya nangamoy. Hindi rin siya nabulok. Tandaan nyo po yan. Ano po? Maling pananampalataya yun. Pero naglipa na po ang kanyang mga pos. Hallelujah. Ingat-ingat po kayo, babae yun. Kahit na sino, kahit lalaki, basta ang turo, nilikha si Jesus, layasan nyo yan. Mga tagasunod ni Satanas yan. Si Satanas ay ano po, ang tawag sa kanya, ama ng mga sinungaling. Yes, sinungaling, kapatid daw ng mandaraya, manluloko. Naalala niyo yung si Susan Roses na tumakbo si FPJ ng pagka-presidente, natalo si FPJ, tinalo ni Gloria. Anong sabi ni Susan? Hindi lang isa, 2 beses mong dinaya ang aking asawa. Yung mandaraya, kapatid na sinungaling, sabi ni Susan Roses sa harap ng camera. Kita niyo po, hindi po humisabi nun si Susan Roses po. Kaya tandaan niyo po, ingat-ingat din po kayo, ano?
Hindi po lahat ng reliyon, hindi lahat ng may hawak ng Biblia, kala nyo tama na. Nangangaral din sila. Pero kung gusto nyo sila pakinggan, wala namang problema. Pero kailangan magbasa rin kayo. Kung nagbabasa sila, magbasa rin kayo. Kasi pagka hindi kayo nagbasa, sige, lolokohin kayo niyan. Baka yung binabasa niya pala, puti na. Ay puti pala nakalagay, sasabihin na, ay kulay tsokolate. Ay wag. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na tinuro mo sa amin na ang iyong anak na si Jesus, kung meron mo po nagsasabing sinilika, kagaya po ng samahan ni mga Felix Manalo, yan pong samahan ni Jehovah Witnesses, o yung nababasa ko po sa Facebook, malaki pong kasinungalingan yan, sapagkat hindi naman po talaga nilikha si Jesus. Ano po, anak mo siya. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, like and share. Share nyo lang po yan. Malay ninyo makatulong kayo sa iba. Share nyo doon sa mga ganyan ng paniwala na si Jesus nila lang. Malay nyo, mapagbago nyo sila sa pananampalataya nila. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. In Christ alone. Amen? Amen.